Hi guys! So, reaction video tayo para doon sa news na nag-stop daw mag-hired ang Bahrain ng domestic worker from Philippines kasi tumataas daw yung HIV positive every day. Pero tingin ko hindi yun dahil doon. Tingin ko dahil sa sahod yun. Dahil sa pagtaas ng sahod ng mga DH ngayon. Actually, especially dito sa Saudi. Kasi marami lang din naman dito yung Bahrain. So, iniisip nila baka pati sa Bahrain tumaas yung sahod ng mga domestic worker. Kasi matik naman yun Middle East. 1.5 yung sahod or $400. So, maybe pati Bahrain. At siguro yun yung reason kung bakit nag-stop sila muna kumuha ng mga DH from Philippines. Kasi guys, sabi nga ng employer ko, mahal kumuha ng Pilipina. Lalo na yung mga ex-abroad, magkaiba po yung price ng first timer sa ex-abroad kapag magbabayad yung employer natin sa agency. Magkaiba po yung price. Kasi nung umuwi ako at nagbakasyon at may bagong kuha silang katulong para dun sa anak ng employer ko. So, magkaiba daw yung bayad. Yung ex-abroad, nung nag-apply daw ako sa kanila, kasi ex-abroad ako, medyo mataas yung price. Tapos, yung bago ngayon, kasi first timer, mas mababa daw. So, alam mo yon. Tapos, tataas pa yung sahod ng 1,800, which is maganda siya, oo, para sa mga OFW. Dapat naman talaga, since ang tagal-tagal na din mula nung huli, or sobrang tagal na 1,500 or $400 yung sahod ng mga Pilipina dito sa Middle East. Pero kasi, alam mo yon, kung tataasan yon talagang marami na naman ang aabusong employer. Sobrang susilitin talaga nila na. Actually, ako nga din, gusto ko siya i-send doon sa nagpapasahod sa akin. Kasi English siya at hindi naman ako makapag-explain ng ganun kaayos dito sa employer ko kasi alam mo na, baka hindi kami magkaintindihan. Kasi matanda nga. Gusto ko doon sa nagpapasahod sa akin pero hindi ko pa siya may send kasi iniisip ko laylo kasi yung trabaho ko dito. So, alam mo yun, ako pa yung nahihiya kasi dot-dot lang ako ng dot-dot. Tapos, nakakapagod lang talaga dito pag nandito yung mga anak niya. Yun lang talaga. Pero pag kami lang ganyan, ang haba ng oras, maaga ako natatapos magtrabaho. Tapos, alam mo yun, sasahuran nila ako ng ganong kalaki. Pero, syempre, karapatan natin yun eh. So, iniisip ko ba, nag-iipon pa ako ng lakas ng loob para i-send yun. Gusto ko i-send yun. Actually, kung sa anak niya, yung sa nagpapasahod sa akin, alam ko namang walang problema sa kanila yun. Kasi rules yun eh. Tsaka mga nagtatrabaho din sila, alam nila yung mga ganong patakaran. Pero kasi yung matanda dito, yung nanay nila, kung saan ako mismo nagtatrabaho, yun yung pinakakuripot sa lahat pagdating sa pera. Pagdating sa gastusin, hindi siya madamot sa pagkain, hindi siya madamot sa mga bagay-bagay. Pero pagdating sa pera, pag-usapang pera or cash, sobrang kuripot nun. So, nai-imagine ko na. Pero which is, wala naman daw problema sa kanila since nagsabi din naman siya na tataasan niya ako pagbalik ko. So, titingnan ko. Pag hindi nila tinaasan, isisend ko yung, antayin ko lang makasahod ako. Isisend ko yung, yun nga, yung news or update galing sa DMW. So, ayun lang. Feeling ko lang, siguro dahil sa pagtaas ng sahod kaya nag-stop ang Bahrain. Pero, I don't think so. Hindi ko lang sure din. So, malay ko lang. Sarili ko lang ano yun. Kasi sobrang mahal talaga ng bayad nila. At, yun na nga, dami silang binabayaran kasi yung working permit, babayaran nila yung pagkuha nila ng helper, babayaran pa nila yung working permit, babayaran nila yung visa mo, and yung sahod mo pa every month. So, magastos. Kaya lahat ng mga employer dito ay kalimitan talagang ang lulupit pagdating sa Pilipina. Gusto lahat ng bahay ng kamag-anak nila ipaglinis mo. Kaya sa lahat ng mga
may balak mag-Middle East, this time na 1,800 na ang sahod, good luck. Good luck talaga sa inyo guys. Kasi, alam mo yon dito. Dati yung employer ko ganun eh. Yung una kong employer. Pag usapang sahod talagang nagbabangayan kami kasi ayaw niyang umagri na ganun kalaki na yung sinasahod ko. Tapos, yung bahay lang nila yung nililinis ko. Dinadala niya talaga ako sa bahay ng mga kapatid niya. Swerte ko lang pag yung kapatid niya medyo galante nagbibigay kapag nag-work ako doon. Pero pag malas ko, pag doon ako sa mga kapatid niyang mga kuripot din at walang kakayanan magbigay. Halos buong pamilya niya, pinaglilinis ko ng bahay every other week. Ay actually every week, iba't ibang bahay. So, lahat ng bahay ng mga kapatid ng employer ko before napuntahan ko simula sa nanay niya, sa mga kapatid niyang babae, sa mga kapatid niyang lalaki, lahat yun napuntahan ko at napaglinisan ko ng bahay. At dalawa sa loob ng halos 4 na taon yon, every week, ibang bahay. May ekstrang ibang bahay. Minsan sa isang linggo, 2 bahay pa. So, tiniis ko yun at nakayanan ko naman. Pero yung bahay ng employer ko maliit lang kasi apartment lang. So, napapagod ako sa mga alagaing bata at sa mga, yun nga, sa paglilinis ng ibang bahay. Kasi minsan mo lang mapuntahan, pagpunta mo sang katutak na kalat na naman, ganun ulit, lilinisin mo ulit, i-arrange mo, tapos pagbalik mo na naman, ibang bahay na naman, sang katutak na kalat na naman ulit, kasi nag-iimbak sila, hindi sila naglilinis araw-araw. Maglinis man sila siguro kung ano lang yung na makita nilang linisin, yun lang. So, nakakapagod. Patibayan talaga ng sikmura dito sa Middle East. Kaya ngayon na magtataas ang sahod, panigurado na naman ang sumbatan ng mga employer. Imagine ko lang yung mga employer dito ng mga alametena. Mga isinumpang nila. Yung mga mitena dito ng mga madam, panigurado yung kanilang pakikipagsumbatan na naman sa Pilipinang mga kasambahay nila. Ay nako, buhay OFW abroad pa more.